Kinben Book 5, Chapter 144. Pinaupo na nga ng Gin King si Magsino at dito na nga makikita ang pagpasok ng player na may numero G's sa likod ng jersey. Nang makita nga ni Mendez ang pagpasok ni Ricafort ay napaseryoso siya nang makitang ngumiti ito sa kanya ng marahan. Pumalakpak pa nga ito sa kanyang mga kasamahan. Ayos team, hindi naman siguro sila kakambak. Winika nga ni Ricafort na nagpatango naman sa kanyang mga kasamahan. Si Geron nga ay napabuntong hininga habang si naman, bagamat hindi gaanong naintindihan ang sinabi ng kanyang team captain, ay alam naman niyang seryosohan na lalo ang laro nila ngayon dahil kasama na nila ito. Sina Santos at Watson naman ay marahang inayos ang kanilang mga jerseys at sintas ng sapatos. Pagkatapos nga noon ay pinagmasdan nila ang team ni Mendez nang may kung anong nakakatakot na datingan. Napakuyom naman si Ricky dahil ang lakas daw ng datingan ng kalaban nang pumasok si Ricafort. Napahanda nga sila para sa depensa at dito na nga siya napatingin sa kanyang mga kasamahan na marahang napalunok. Relax lang, kung kinakailangang i-double team o triple team si Ricafort, gawin natin. Sambit ni Mendez nang makitang paparating na ang kalaban. Ako muna ang tatapat sa kanya, sabi nga ni Padua. At makikita nga si Manzano na napatingin na rin kay C dahil ito ang mapupunta sa small forward position. Pagdating nga ni Geron sa harapan ni Mendez ay siya namang agarang pagbibigay ni Ricafort ng screen dito para sa isang switching. Napaseryoso nga ang mga manonood nang sambutin ni Ricafort ang pasa ni RR. Pagkahawak nito sa bola ay siya namang pagtingin niya sa kanyang bantay na si Ricky Mendez. Gumalaw ang isang paa ni Ricafort at dito nga niya binigla si Mendez ng isang pagpapakawala ng tira sa pwesto nito. Si Ricky naman ay mabilis na tumalo ng mataas na ikinaseryoso rin niya dahil nalampasan siya ng kaharap niya. Isang fake move lang pala iyon at makikita nga ang seryosong tingin ni Ricafort sa basket. Paglapag ni Mendez ay agad niyang hinabol ang kalabang may dala ng bola. Kaso mabilis itong nakarating sa basket. Tumalon ito at makikita ang sinabayan pa ito ni Bondok. Kaso iniiwas nga lang ni Ricafort ang bola at bago ito lumapag sa sahig ng court ay isang malalim na reverse layup gamit ang kanang kamay ang nagawa pa nga nito. Umiikot ng mabilis ang bola at sa pagpasok nito sa basket ay makikita ang paghalit nito rito. Paglapag nga ni Ricafort ay agad din siyang tumuro sa side ng kalaban. Baba agad, doon na natin sila hintayin. Budalas nga ni Jeff Ricafort at agad namang sumunod ang kanyang mga kasamahan. Pagkasambot naman ni Mendez sa bola ay marahang napatingin sa kanya ang mga kakampi niya. Huminga ng malalim si Mendez at ikinalma ang kanyang sarili. Unang pagtatapat pa lang nila ni Ricafort ay nakaramdam na kaagad siya ng kakaibang lakas ng paglalaro mula rito. Parang ito raw ang unang beses na nangyari ito. Hindi niya raw ito naramdaman kay KA7 o kina Lastimosa. Isa itong MVP ng PBA. Sabi nga ni Mendez na pagdating sa harapan ni Geron ay bigla nga siyang napangiti nang mula sa likuran nito ay lumitaw ang kanilang ace player at mukhang ito ang babantay sa kanya sa pagkakataong ito. Ricky Mendez, hindi ba gusto mong maging pinakamagaling na basketball player ng bansa? Pwes, kailangan mo akong talunin para mangyari iyon. Sambit nga ni Jeff Ricafort na marahang ibinaba ang katawan at ibinuka ang kanyang mga braso. Nasa defensive mode na nga ito at napabilis naman ang dribble ni Mendez. Ipapasa ba raw niya ang bola o tatanggapin ang depensa ng manlalarong ito? May kabog nga ang kumawala sa dibdib ni Mendez at sa pag-atras niya ng marahan ay siya naman pag-abante ng nasa kanyang harapan. Napaseryoso si Ricky dahil sa talim ng tingin ni Ricafort at nang iiwas niya ang bola at kumaliwa ng mabilis ay nasabayan agad siya nito. Kasunod nga rin noon ay ang agad na pagdikit nito sa kanya. Umatras pa nga uli si Mendez kaso dito na nga naglaho sa kamay niya ang bola nang tapikin ito ni Ricafort. Nakuha nga ng kalaban ang bola mula sa mga kamay niya at hindi nito ito itinawid agad sa gitna. Bagkus ay hinintay niya si Mendez na siya ay depensahan. Napalunok naman ang mga kakampi ni Ricky dahil makikitang ang kakampi nila ay nagdidilim ang paningin habang nasa hindi kalayuan. Agawin natin ang bola. Budalas nga ni Manzano na tumakbo agad kay Ricafort
Kaso nang lumapit siya rito ay ipinasa naman ito ang bola kay C na mabilis na itinawid sa gitna ito. Relax lang. Sabi pa nga ni Ricafort na muling hiningi ang bola mula rito. Nakababa na nga ang lahat sa side nila at ngayon nga ay nasa harapan na niya si Mendez. Ito nga ang dedepensa sa kanya at makikita nga rin ang paggalaw ng mga players ng Gin Kings palayo. Napalunok naman si Lebron at Darius nang makita iyon. Kaya ba ni Mendez si Kuya Jeff? Tanong nga ni Darius at si Lebron ay napailing. Malabo, sagot ni Lebron at nang makita niya ang kanyang Kuya Jeff ay bigla siyang kinabahan para kay Mendez. Tigilan mo ako. Seryosong winika nga ni Ricafort na napaseryoso nang dikitan siya ni Mendez. Magaling, dagdag pa nga niya at makikita nga ang mabilis niyang pag-atras at dito na nga umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtalbog ng bola. Kumaliwa nga si Ricafort at agad namang humabol si Mendez kaso nang sumabay siya rito ay isang marahang pagtalikod ang ginawa ng kalaban. Kasunod ng pagkanan nito ay ang bigla niyang pagsabay na kinaseryoso na lang niya dahil kumaliwa agad si Ricafort at tumalon. Hindi ito umalis sa pwesto nito at dito nga ay makikita ang isang medyo fade away shot nito na agad na hinalit ang basket. Paglapag nga ni Ricafort ay napatango pa siya kay Mendez. Bahagya siyang ngumiti at pinagmasdan ang mga mata nito. Tingnan natin kung kaya mo pang maging kalmado laban sa akin. Sabi nga ni Jeff sa sarili at sa pagtakbo ng mga kasamahan niya papunta sa side ng kalaban ay siya naman paghinto niya sa gitna ng court. 48-22 na ang score at ang kumpiyansa ng mga kasamahan ni Mendez ay unti-unting humihina dahil sa ginagawa ni Ricafort sa kanilang kakampi. I-double team na natin siya. Suhestyon nga ni Padua at Magbanwa. Napatango naman si Ricky na marahang napatingin sa inbounder na si Bondok. Medyo napalunok nga si Kurt dahil parang may kung anong katamlayan sa mata ang nakita niya kay Mendez. Sinambot nga ni Ricky ang bola at huminga ng malalim. Ikinalma niya ang kanyang sarili at sa pagtawid niya sa bola ay sinalubong agad siya ni Ricafort na isang madikit na depensa kaagad ang ibinigay sa kanya. Napaseryoso tuloy si Ricky kung kaya't ipinasa agad niya ang bola kay Padua kaso sumulpot bigla si RR Geron at na-intercept nito ang kanyang pasa. Upang mabawi iyon ay agad ngang tumakbo si Mendez at nagtagumpay siyang maabutan si Geron kaso biglang isang bounce pass ang ginawa nito papunta kay Ricafort. Ang ganda ng buwelo nito papunta sa basket at makikita naman nga si Mendez na humabol dito. Sa pagtalon nga ni Ricafort papunta sa basket ay siya rin pagsabay ni Mendez sa pag-asang mabubutaan niya ang 6'2" na kalabang iyon. Napangiti naman si Ricafort at nakita naman niya ang taas ng talon ni Mendez. Kaso iniiwas niya ang bola mula rito at dito na nga napakuyom ang mga manonood nang dakdakan niya ang kanyang katapat. Napatayo ang mga manonood at makikita nga ang pagbagsak ni Mendez sa ibaba ng basket. Makikita nga rin nakabitin sa ring si Ricafort na pinagmasdan pa ang kanyang defender sa kanyang pagbaba. Natawagan nga rin si Mendez ng foul at counted din ang dunk na ginawa ni Ricafort na ikina-cheer ng kanilang mga kakampi sa bench. Habang nakahiga naman ang nakaalalay ang siko sa sahig ay makikita nga si Ricky na parang natakot kay Ricafort sa ginawa nito. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib at hindi niya maalala kung kailan niya ito huling naramdaman. Hindi pa rin nga umaalis si Ricafort sa kanyang tapat na ang sama ng tingin ng mata sa kanya ng oras na iyon. Hindi ako makatayo. Parang ayaw sumunod ng katawan ko. Sabi nga ni Mendez sa sarili. Huminga nga siya ng malalim at dito na nga tuluyang umalis si Ricafort at agad namang lumapit sa kanya si Ian Manzano upang siya ay tulungang tumayo. Habang naglalakad naman si Ricafort papunta sa free throw area ay makikita ang marahan niyang pagngiti. Sabi na nga ba't tao ka rin, Mendez? Ramdam mo na siguro ang agwat ng kakayahan natin sa isa't isa. Pasensya ka na, pero hindi ako maaawa sa kapatid mo, Richard. Walang nagawa ang kalaban sa pagpasok ni Ricafort para sa Gin Kings. Ito nga ang tuluyang sumira sa kumpiyansang nakita ng marami kanina kina Mendez. Sinubukan nga ang pagdalawahan ni Mendez at Padua si Ricafort kaso ipinapasa naman ito kay Geron ng bola at ito naman ang i-score. May pagkakataon ding triple team defense ang ibinigay nila rito. Kaso pagkakataon naman ito para kay C na pumuntos.
Nawala ang datingan ni Mendez dahil kay Ricafort at hindi na nga nakaalis pa sa 22 ang score nila. 60-22 na nga ang score at makikita na nga rin ang pagod sa mga kalaban dahil hindi rin tumitigil sa pagtakbo ang mga players ng Gin Kings. Ang mga nasa bench niyang kakampi ni Ricky ay parang ayaw nang manood. Nagkaroon na nga rin ang ilan sa mga ito ng takot na maglaro dahil lalamunin daw sila ng buhay ng kalaban. Maging si Hermosa nga ay napakuyom na lang sa nangyayari, kaso ang kanyang yabang ay hindi rin naman niya maipakita dahil kitang kita ng dalawang mata niya ang dominasyon ng isang PBA team laban sa kanila na puro hindi naman talaga magkakakilala. Tumawag nga ng timeout ang mga campers at pagdating ng mga players na naglaro sa bench ay napaupo na nga lang ang mga ito ng pahilata. Pawisang pawisan sila at hingal na hingal sa kakahabol sa kanilang mga katapatan. Hindi natin sila kaya. Sambit nga ni Padua na napahinga pa ng malalim. Para silang mga animal sa loob ng court. Wala silang kapaguran. Dagdag naman ni Magbanwa na napatingin kay Hermosa. Ikaw na maglaro. Hindi ba iyan ang gusto mo? Dagdag pa nga nito. At si Hermosa naman ay marahang napakuyom nang marinig iyon. Kasabay nga rin ang kaganapang iyon ay ang pasimple nilang pagtingin kay Mendez na nawala ang ngiti sa labi at kumpiyansa sa mga mata. Okay ka lang ba kuya? Tanong nga ni Ian Manzano. Napahinga naman ng malalim si Mendez at tumingin sa ibaba matapos uminom ng tubig. Pagod na pagod nga rin ito sa pagbabantay kay Ricafort. Ngayon lang daw uli niya naranasan ng ganitong pakiramdam. Hindi raw pala sapat ang lakas ng loob para masabayan si Ricafort sa loob ng court. Hindi ganoong maglaro si Ricafort kanina noong naglaro siya against sa amin. Sambit pa nga ni Padua na napaseryoso lalo. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Villame. Pinakita niya ang tunay niyang galawan nitong sunod na pagpasok niya. Dagdag pa nga ni Padua na napatingin kay Mendez. Iyon kasi ang pakiramdam niya. Mukhang siniguro raw ni Ricafort na hindi ito maiisahan ni Mendez. Nakita raw siguro nito ang ginawa nito kay Geron, kung kaya't sa pagkakataong naglaro siya ay hindi na niya hinayaang mangyari uli iyon, lalo na raw rito. Tama si Padua. Hindi siya ganoong maglaro noong una. Hindi natin siya kaya. Wala pa tayo sa level ng kakayahan ng tulad ng isang MVP sa PBA. Sambit nga ni Magbanwa na medyo umaayos na ang paghinga. Tama kayo. Hindi pa nga natin sila kalabel. Malayo pa. Malayo pa. Sabi nga ni Ricky na napahinga na naman ng malalim. Akala nga niya kanina ay masasabayan niya ang isang Ricafort. Akala niya ay makakagawa siya ng kahit isang unbelievable play laban dito, kaso lahat ng sinubukan niya ay nabigo at nasupalpal nito. Patunay lang ito na kailangan ko pang mas maging magaling. Ayoko man itong sabihin pero hindi nga talaga tayo mananalo sa kanila. Sabi ni Ricky na ikinakuyom ng kanyang mga kasamahan. Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung imposible ang magiging posible, pero napakuyom nga si Ricky at napahawak sa armband na suot niya. Ramdam niya ang pagbaba ng kumpiyansa niya pero kailangan niyang umusad sa pagkatalong ito. Baka sa sunod, magawa na natin silang matalo. Sambit pa nga ni Mendez na mukhang isinuko na ang bandera kahit second quarter pa lang ng laban nila sa Gin Kings. Tinapos nga nila ang laban at lahat sila ay nakapaglaro. Kaso talagang wala na silang nagawa pa sa Gin Kings. Ang mga manonood nga ay inaasahan na rin ito. At dito nga rin napagtanto ng ilan sa kanila ang ilang mga bagay. Malayo pa si Mendez sa level na mayroon ng mga taga PBA na gaya ni Ricafort. Malaki na ang experience ng Gin Kings at hindi basta-basta matatalo ang mga ito ng mga campers. Bata pa si Ricky Mendez. Bata pa ang mga kasamahan niya. Kailangan pa nila ng bigger leagues experience para mas maging mahusay. Natapos ang laban ng Gin Kings sa score na 110-45. Ang labang ito nga ang nagpamulat kay Mendez na ang mundo ng basketball para sa kanya ay isa pang malayong lakbayin. Maaaring mahusay siya sa mata ng iba, ngunit marami pa rin mas magagaling sa kanya na kailangan niyang lampasan. Marami pang mga teams na kailangan nilang lampasan. Matatalo at matatalo siya. At isa itong katotohanang kailangan niyang tanggapin para mas lalo niyang makita ang mas malaking dahilan ng pagsama niya sa training camp na ito. Ito ay ang ipakita sa kanya
ang lawak ng basketball na kailangan niyang pagdaanan, na siya ay nasa ibaba pa rin sa kabila ng improvements niya sa kanyang paglalaro. Nakikita nga ang pakikipagkamayan ng mga players ng Gin Kings sa pagtatapos ng laban. Kitang-kita nga sa mga campers ang pagod. Si Hermosa nga ay napakuyom na lang dahil sa labang ito niya naramdaman ang pagiging mahina niyang manlalaro. Nawala ang karakter niya bilang mayabang at agad nga rin siyang lumabas ng venue matapos ang naging laro nila. Sina Padua naman at Magbanwa ay kalmadong kinamayan ang mga players ng Gin Kings. Hindi nga rin nawala ang picture takings nila sa mga ito. Sayang daw ang opportunity kasi rare moments daw ito. Makikita nga rin si Jeffrey Caport na masayang kinamayan si Mendez na parang nawala ang sigla dahil sa nangyari. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Rica Fort at ngumiti naman si Ricky Mendez. Okay lang po. Medyo ngayon ko lang kasi uli naramdaman ito. Ang alin? Tanong pa nga ni Jeff na marahang ginulo ang buhok ni Mendez. Ang sakit ng pagkatalo. Mahinang winika nga ni Ricky na napakuyom na lang ng kamao. Alam niyang practice game lang ito. Hindi ito official game. Pero hindi niya maiwasang malungkot dahil wala raw siyang nagawang maayos kanina sa naging laro nila. Akala niya ay gagana ang mga salita. Akala niya ay kaya ng fighting spirit niya. Akala niya ay sapat na ang skills na mayroon siya, pero napayuko nga si Ricky at nangilid ang luha nang hindi inaasahan. Ang mga kasamahan nga ni Mendez ay napaseryoso nang makita ang nangyayari. Si Jeffrey Caport nga ay napangiti naman sa nakikita niya sa batang ito. Gustong gusto mo talaga ang basketball. Ganyan ang reaksyon nila kapag natatalo sa basketball. Nasasaktan silang matalo dahil alam nilang pinaghirapan nila ang laban. Masaya akong nakalaban ka at gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mo akong makalaban at matalo, alam mo na kung saang liga ka dapat magpunta. Hihintayin kita, Ricky Mendez. Sinisiguro kong hindi ako magre-retiro sa PBA hanggat hindi ka nakakarating doon. Seryosong winika nga ni Jeffrey Caport na kinaseryoso rin ng mga nakarinig dito.